Yo, what's up mga biyahe? For today's video ay samahan niyo ako sa isang usapang negosyo with Sir Abby. Di ko alam kung magtatagalog ba ako or magbisaya kasi marami na akong video na na-upload na nagsimula ako magbisaya. Ba't ang kagandahan ng bilang isang Bisaya ay nakakaintindi ng Tagalog? Kaya tara, samahan niyo ako ngayon sa Pulangko at puntahan natin ang food truck fabrication ni Sir Abby. Kaya tara, let's go. Yung araw na to ay andito tayo ngayon sa food truck fabrication dito sa kay Sir Abby. Andito nga pala tayo ngayon sa Pulangko. Yung unang vlog na kasama natin Sir Abby ay wala pa siyang shop noon, wala siyang place, sa bahay niya lang. Ngayon, andito na at ang laki na ng kanyang food truck fabrication. So sir, ano yung masasabi mo? Hi, I am Abe Absalon Reyes and I am the owner of Iron Dragon Fabrication, and this is the second time po na nabisita po ako ni Biyahe ni Rans. And of course, meron po tayong bagong gawang unit ngayon. Ito po yung ating mobile kitchen food truck, and of course, meron din po tayong trailer type, no, na motor based naman po ang gamit po natin. So Sir Abby, may tanong ako, ano ba yung struggles ng food industry ngayon? Well, ang number one struggle ng food industry ngayon, kung ikaw ay may resto, napakamahal po ng renta. And of course, minsan ang hina ng benta sa kadahilan ng maulan or walang pasok or nagkakaproblema po tayo dun sa location ng pinagbebentahan po natin. And also, i-consider din po natin yung sahod ng mga tao. And of course, ang kagandahan naman ng mobile kitchen, pwede kang pumwesto kahit saan, walang renta, walang renovation, walang water bill, and walang electric bill. Kailangan ba to ng permit para makapagsimula ka ng ganitong negosyo? Ang good news ko po sa inyo, hindi po natin kailangan ng traditional permit or hindi po natin kailangan ng mga regular permit kagaya ng nakapwesto po tayo. Ang binibigay po tayo sa atin ng gobyerno is yung tinatawag po nating special permit, or kung sa mga private places, pwede ka pong magpwesto po doon. And of course, meron din naman pong ang ating mga sidewalk vendors, kaparehas po natin sila, no? So, most probably kung saan po sila pinapepwesto ng LGU, pwede po tayong magpwesto doon sa mga legal na lugar kung saan inaalaw po silang lahat na magkaroon po ng pagsasama sa mga sidewalk vendors. Resto or mobile kitchen? Alin po sa dalawa? Ako, as of now, meron din akong resto dito sa DMC. Meron din po ako sa Mutya. And of course, sa resto po kasi pag walang pasok, mahirap po. Kung ikaw magsisimula ka pa lang ng resto ngayon, napakahirap din po nang magre-renovate ka. Napakahirap din po ng monthly na kung bibilangin mo in 3 to 4 years para ka na rin bumili ng food truck. And ang kagandahan naman ng mobile kitchen, wala kang renta, wala kang renovation, wala kang water bill, wala kang electric bill. Kahit saan pwede kang magpwesto, kung saan yung mga event, may mga rally, or kung saan may mga tao, may simba, or may mga kasal, pwede kang magtinda doon. Anywhere, sa mga beaches, kahit saan, pwede kang magpwesto, no? Of course, i-coordinate lang natin yung ibang pwesto sa mga LGU, pero most probably, ikaw ang naghahanap kung saan ka kikita. Kumpara doon sa existing na pwesto mo lang na napakahirap maghanap ng benta. So kung merong nagbabalak na mag-operate ng food truck, baka para meron silang idea kung mahirap ba itong gawin or mahirap ba itong i-manage. So ano po yung masasabi niyo? Well, sa food truck business, kailangan po kasi meron po tayong taong dalawang nagtatrabaho dito, no? Sa baba po may nagkaka-share. Or in the long run, dalawa na lang sila. Yung isa nagkaka-share, yung isa, dalawa sila nagtatrabaho. Kagaya nitong food truck na to, kung may drinks ka, focus siya sa drinks at saka pagkaka-share. Or yung isa naman, siya naman ay nakafocus po pagdating po doon sa mga orders na mga pagkain naman na isoserve po natin. So 2 or 3. Pero mas maganda 3 tao, no? Kasi yung isa dito, traffic coordinator sa mga pagkain, siya yung nagkaka-share, ipapasa niya naman sa master kitchen lahat ng mga liability o trabaho doon sa kusina, no? Of course, ang maganda naman dito, rain or shine, pwede ka magtinda at kahit saan pwede mo ilagay. Ngayon, ay itutour na tayo ni Sir Abby at papakita niya yung sample na food truck na actually available siya ngayon at pwede niya siyang i-PM, no? I-direct PM niya siya about sa mga details, no, sa food truck na to. Of course, ang maganda dito sa food truck natin, ito ay multi-cab, no? And of course, scrum po yung ginagamit natin. As much as possible, hindi tayo gagamit ng mga minivans
na mga matic kasi hindi po niya kakayanin, no, in a long run. And of course, yung mga Scram talagang matitibay, or Toyota Light Ace, or kung may mga L300 kayo, dalhin nyo lang po yung mga unit ninyo dito. Much better sa inyo sasakyan, kami lang po yung magpa-fabricate, no? And of course, ang maganda po dito is stainless tabletop. And stainless checkered flooring po ito. And stainless rin po yung ating lababo dito. And of course, meron tayong labasan ng usok dito sa taas, no? And yung mga bintana natin, pin light setup po ito. And ang maganda po dito, may mga LED rin po, no? Natatagal po within 3 days. Kahit 3 days po yan, magdamag po nila, may mga LED na backup to be able na mas tumagal yung ilaw sa loob, no? And of course, may mga menu rin po tayo na umiilaw na ilalagay dito. And of course, meron din po tayong mga cabinets, no, upside down, kasama na rin po yung mga design. Pero syempre, depende po sa magiging design ng isang produkto na ilalagay po ninyo dito. Kadalasan sa nag-i-inquire kasi meron ng resto, gusto nang mag-diversify sa isang mobile kitchen, no? Final message sir, advice para sa mga manonood. Ano po yung masasabi mo sa kanila? Kung papasok po tayo sa negosyo, make sure maliit po yung liability. Make sure po sigurado po kayo sa magiging desisyon po ninyo. And of course, tignan po ninyong mabuti kung gaano kaliit yung chance factor na malugi ka o kikita ka, no? Kung ikaw magagawa ka ng physical store, ano yung pwedeng mawala sa'yo? Hindi kagaya ng isang mobile kitchen na negosyo na parang yung renta mo dito lang din napupunta, nagiging sa'yo pa yung sasakyan, and later on, kung ayaw mo na, pwede mo pa siyang ibenta na mas mataas pa sigurong presyo. Because of law of supply and demand, kung nag-iisa lang yan, at ready-made na, marami po talagang mai-interest at gustong magsimula. Thank you Sir Abby for this opportunity na makasama ka ulit sa isa namang vlog, no, about sa negosyo. And thank you rin po Sir Rans, no, sa inyong pagbisita po sa aming muli dito po sa fabrication namin. Ngayon, nandito na tayo along the highway. Ay beside Petron, dito po sa Kunakon. Lagpas lang po ito going to Pinyan. Lagpas ng Zamboanga Garden. So visit lang po kayo kung naghahanap po kayo ng All Metal Works Fabrication. Kung ano man pong klase ng fabrication, inquire lang po kayo dito. We will give you the best deal, the best price, and the best quality po. Maraming salamat po. Have a nice day. By the way, ako po si Abby Absalon Reyes. Thank you so much po, and thank you Sir Rans.